Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na itong tanan, makaigsunan, makasampyak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidogmo tungod sa tumang kakapoy o kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So ano na po? Alas 8 ng umaga, 30th of September, Tuesday po, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So Martes ng ano dyan, alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas as of this recording. Tapos alas 8 naman dito sa Brooklyn, New York ng umaga. Galing po tayo sa night shift. Medyo haggard pa. So anyway, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon medyo sari-sari po yung mga balita, mga kaganapan dyan sa Pilipinas at sa dahig. May mga balita na masaya po tayo, may mga balita na nalulungkot po tayo, nagagalit po tayo, mixed emotions kumbaga, dahil sa nararamdaman kung bakit nagaganito yung bansa natin. Pati tayo may stress kasi kahit ako dito sa ibang bansa, kahit sasabihin kong okay naman ako, kahit wala na akong paki, kung tutuusin okay naman ako dito, pero ano pa rin may isip pa rin natin yung bansa natin, yung bansang sinilangan, kung saan tayo ipinanganak, sinilang, saan tayo lumaki, at kumbaga yan yung sariling natin kumbaga na-mold tayo bilang isang tao dyan sa bansa na kung saan hinubog ang lahat nating pagkatao. Kung kaya hindi rin natin maiiwasan na tayo maiiyak minsan, hindi natin maintindihan. Tapos lalong lalo na si Tatay Digong, na yung balita dyan sa dahig na sabi daw may mga multiple falls or na siya natumba, ganun, nag-pass out, at one time nakita na unconscious daw, doon dinala sa hospital yata. Hindi pa nga sinabihan yung pamilya niya, noon lang doktor yata ang yung nagsabi. Alam naman natin na kahit saan man lupalok sa mundo may maraming mga Pilipino. Kaya nga sinabi ni Inday Sara na kahit si Zaldico gustong magtago sa ibang bansa, hindi pa rin siya makapagtago dahil ang daming Pinoy, daming nakabantay sa kanya So ngayon si Tatay Digong natumba daw. So mga ilang beses na daw yung nangyari, ganun. So gusto yatang itago ng ICC yata, kasi hindi sinabihan yung pamilya niya So doon sa mga medical records, hindi naman yan itinatago sa pamilya. So doon nalaman kung ano yung kalagayan ni Tatay Digong. At saka may mga Pinoy din, Pinay yata. May nakausap si Inday Sara, ganun. So masakit para sa atin. Hindi natin alam, baka din na-stress si Tatay Digong, or baka tumaas yung blood pressure niya nung nakita niyang binisita siya ng mga kalaban niya dyan sa dahig. Kung baga hindi naman talaga welfare check, kung baga talaga parang anong tawag dyan, na ang alam naman natin na binalita nga yan, may picture nga si Trillanes. So isa daw si Trillanes sa bumisita kay Tatay Digong. Sino ba namang hindi magagalit? Bibisitahin ka ng at di natin alam ano pang sinasabi ni Trillanes. Baka sinabihan pa si Tatay Digong na, kumusta ka na dyan? Okay ka ba dyan? Dyan ka na mamamatay or Hindi, lang to. Istorya lang naman to, pero alam naman natin kung gaano bastos yan si Trillanes Pasmado yung bunganga ng asong ulol na yan
Kung kaya't na kahit tayo nagagalit eh. Nakakagalit talaga. Pero may araw din itong mga taong to eh. Kasi yung kasamaan nila eh parang ano na talaga eh. Grabe na, hindi na may spelling eh. Kung kaya nasasaktan tayo, pero sana nga lang maano din tong interim release ni Tatay Digong. Pero yang pinagbigyan nila itong mga kalaban ni Tatay Digong na bumisita sa kanya, itong mga kaibigan niya hindi nga pinagbigyan, katulad ni Marcolita, Senator Marcolita, pero itong mga kalaban pinagbigyan na makapasok doon. Makikita mo talaga yung pagmamalabis, yung abuses or baga pagmamaliit ng ICC kay Tatay Digong. Malaki yung hanga natin dyan. Saludo tayo sa taong yan eh. Naging presidente natin yan. Tapos ganyanin lang eh. Kung kaya nakakawala ng respeto sa ICC yan eh. Makikita mo talaga kung gaano sila kabayas eh. Kumbaga pira-pira lang naman yung ICC. So sobrang masakit po para sa akin sa side ko. Kasi ngayon lang ako humahanga ng presidente, naging presidente sa ating bansa eh. Dati may mga nakaraan din na presidente, pero mga bata pa siguro tayo, bata pa ko. Sabi nila magaling daw, katulad ni Magsaysay, ganun. May mga ilan daw na magaling. Pero sa panahon ko, katulad na mga millennials, panahon pa man tayo sa millennials, yung nasaksihan ko na naging presidente na dumaan, si Tatay Digong lang talaga yung pinaka the best. Kaya yun yung dahilan 5th of March 2015 nung dumating ako dito. Tapos yung election, that was 2016. Kahit yung mga ibang bansa bilib na bilib kay Tatay Digong, maugong yung pangalan niya, nakuha niya yung atensyon ng buong mundo, at magaling siya humahanga talaga. Kahit tong mga itim or puti man, may mga iilan din na tumutulig sa negative yung mga pinagsasabi, kasi nakikinig sila sa mga mainstream media ng mga bayaran na pinagmamayari din ng mga oligarch. Yun, ganun man talaga yan. Hindi man natin, we cannot please everybody. Ganun yan, ganun yung buhay. Pero majority, alam natin, ay nagmamahal kay Tatay Digong. Kung kaya sobrang sakit para sa akin eh, na ako'y nalungkot. Kasi siguro yan din yung destiny talaga ni Tatay Digong. Pero sabi nga niya na kahit daanan niya yan eh, kumbaga hero siya sa atin eh. Parang ina-accept yan ni Tatay Digong. Sabi nga ni Tatay Digong, I'm gladly para magpapakamatay para sa bayan ko eh. Alam natin yan eh. Naniniwala tayo dyan eh, na mahal ni Tatay Digong ang sambayan ng Pilipino, ang mga Pilipino, ang ating bansa. Kung kaya't masakit para sa atin na iniisi-isi, inismall lang si Tatay Digong ng mga banyaga at lalong-lalo ng mga kapatid natin na makakaliwa, at yung mga mismo pa na mga subordinates niya sa panahon niya, natulungan pa niya, nanalo, ginamit siya, Inday Sara. Kaya may panahon din ang mga loko-lokong ito eh. Siyempre masakit talaga eh, pero ganun talaga yung buhay ng mundo eh. Kaya minsan din masasabi natin, bakit ganito yung pamamaraan ng Panginoong Diyos? Pero hindi lang kasi natin ma-measure, kumbaga hindi natin sa Bisaya pa, hindi natin masukod
kundi nato matukib, kundi natin makuan ba, kung Salomon pa di nato kanong sagon ng mga pamagi sa Ginoo ba. Ganon talaga yung buhay. Tapos dito naman tayo sa sa problema, main issue na itong flood control, itong mga corruptions, insertions. Ang kalukuhan dito, ito si Lacson at si Soto, iba man yung sabi nga ni Lacson, pag may lumabas na gustong magpapahayag at papangalanan si Romualdez at si Saldico, pero ang sasabihin ni Lacson palihis na daw yung issue. Ano bang palihis yan? So gusto mo talaga yung mga lang, makasamahan mo dyan yung talaga mai-connect doon yung mga nasa Senado lang. Hindi ako maniniwala kasi sino ba yung may hawak ng budget? Di ba itong mga congressmen? Kalukuhan talaga yan. Kung baga sabi nga ni Escudero nung sa kanyang privilege speech niya na punitin na natin itong itong mga drama kung baga anong tawag dito ni Romualdez, kasi bakit ba kayo matatakot diyan kay Romualdez? Sabi nga ni Senator Marcolita, hindi ako natatakot kay Romualdez. Baka yung mga ilan sa inyo. Totoo naman talaga yan. Siguro yung ibang mga takot dyan, may mga ginagawa ding mga kababalaghan or kabalaghan noong panahon. Yung mga corruptions din. Kung kaya't natatakot din na baka mabalingan. Kasi alam mo naman pag lumalaban ka ngayon sa mga buhaya, ang hirap nilang tibagin ngayon Para kang lumusong sa sanctuary ng mga buhaya ngayon O kaya't bilib nga tayo kay Kiko Barsaga doon sa mismo sa Balwarte o sa sanctuary ng mga buhaya. Doon pa niya binalagbag doon niya inaasar pa niya yung mga kasama niya Sila si Romualdez ganoon. Sila si Sandro. Kung kaya bilib talaga ako. Saludo ako kay Kiko Barsaga. Nung ginawa niya after a month, after a week, ayun, bumaba na, wala na si bumaba na si Romualdez, bumaba na rin, wala na rin si Saldico. Ang problema ngayon, pag lumaya sila, hindi pwedeng hanggang layas lang, hanggang baba lang. Dapat usigin sila, dapat papanagutin sila. Kasi tingnan nyo, may lumabas na dyan si Master Sergeant Orly, yun rin pangalan nun. Tapos ngayon, ang problema naman, pag may bumabanggit sa mga pangalan ni Saldico at ni Romualdez, ito naman mga bayaran katulad mga media at yung mga alipores nila, ihanapan ka naman ng kumbaga they will dig kung may mga kaso ka or may mga problema ka before, sisiraan ka talaga nila. Yun yung nila yun yung mga hocus-pocus nila. Yun. Ganun talaga itong mga kalaban silang Romualdez, ganun yung talaga nila. Pag sino yung kumakalaban sa kanila, sisiraan nila. Katulad na lang ni Magalong, bumalik na rin yung bilib ko kay Magalong kasi nung una si Magalong sumama siya sa yung private investigations diyan sa flood control. Tapos si Marcos man yung diyan. Sabi ko hindi nawala tuloy yung bilib ko kay Magalong kasi lahat ng umaanib, sumasanib kay BBM, sumasanib na rin at na rin nakipagpunayban sa kanila at papanig na rin sa script nila. Ganun talaga yan. Pero parang hindi talaga masisikmura or makakain talaga ni Magalong kung kaya nagbitiw siya. So ngayon, sinisiraan na siya. O sino ba sumisira? Siyempre, sila si Romualdez, sila si BBM na rin yan. Alam naman natin na pilit talaga nilang pagtakpan yan si Romualdez.
kahit si Saldico tinaktakpan nila kasi ang matatamaan si Romualdez. So parang lumalaki na talaga yung sunog, lumalaki na yung apoy, para hindi na talaga nila magapan. Kung kaya pati si Romualdez ngayon tinatamaan na, at itong mga kalaban din itong makasama nila pilit pa rin pagtakpan kasi one step closer ahead na kay BBM. Kasi sino ba ang dyan? Alangan naman na pag magnakaw lang si Romualdez, si BBM hindi. Kalukuhan talaga yan. Sabi pa nga ni Master Sergeant Orly, yung Marines, nagdala daw sila ng pira din sa Malacanang, aside from Saldico at Romualdez, every week. Grabe ba? Ang yayaman ng bansang Pilipinas, pero napupunta lang sa mga ilan. Kaya wala. Kung kaya hindi tayo uusad, hindi talaga tong sambayan ng Pilipino, hindi talaga uunlad ang bansa natin. Kasi ang nangyayari ngayon, mas grabe yung corruption ngayon, digital yung corruption ngayon. Kumbaga looting na talaga yung ginagawa ng mga itong mga kampon nila Kumbaga yung corruption dati mga ilang bilyon, ngayon trillions na. Kung kaya lahat ng mga sumasanib kay Romualdez, kay Marcos, lahat yan is either magnanakaw, bayaran yung mga nakabenepisyo. Itong galit sa mga kay Romualdez, kay Marcos, nila kay Saldico, yan yung nasa tama. Yun yung mga Pilipino na nasasaktan dahil sa ginagawa nila at yung tax ng sambayan ng Pilipino niluting nila yun yung real talk dyan So kahit si Marcolita binira na kasi wala naman, sabi nga ni Chis Escudero, hindi sila ligtas kay Marcolita. So pati asawa nga ni Marcolita tinira na. Tapos ito namang taga radyo yata yun or TV ba yun, yung taga TV, taga Abante, taga din newspaper, tinira, sabi na conflict of interest. Anong conflict of interest? Sabi nga ni Marcolita, wala man silang, yung asawa niya at siya wala mang dyan, at saka yung asawa niya isa pang yun, private ba yun. So at saka pa insurance yata yun, insurance company. At saka pa pag ikaw isang insurance company, pag may lalapit sa iyo, aalamin mo ba na wag mong halimbawa isang kasi mga contractor sila so uutang or may kailangan nila ng insurance, kailangan nila ng bonding company. So aalamin mo ba na halimbawa Diskaya lumapit sa kanila, alamin mo ba na Diskaya, wag niyong gagamitin itong wag kayong gagawa ng masama. Kalukuhan talaga yan At saka wala naman siyang shares dyan. Sinabi nga ni Marcolita hindi, wala siyang shares dyan sa company. Kung kaya hindi yan conflict of interest, hindi siya taga insider talaga, private lang siya So anyway, wala itong din para medyo picky sa mga pandinig, kumbaga sa mga ng mga tao, pilit papasamain si Marcolita, yung asawa niya. Kung kaya itong mga binabalita medyo twisted yung mga narratives nila mga din kumbaga libelous yung mga tirada nila Pero gano'n naman talaga yan Pero pag nasa gobyerno kay, wag ka na lang gano'n din, balat sibuyas. Pero yun, pag yung mga may walang alam at saka hindi nagbabasa at hindi walang alam talaga, sasabihin na Marcolita, ang sama mo pala, imbestiga ka dyan, at pinapanigan mo pala yung mga Diskaya, kaya pala parang
ano ka, pumapanig ka sa mga diskaya. Kasi sabi ni Lacson, bakit mo dinidipinsahan itong mga diskaya? Kaya nga sabi ni Senator Marcolita, buti sinasabi mo yan. Wala akong pinapanigan. Ito din si Lacson. Alam naman natin yan si Lacson at si Soto. Tuta talaga yan ng administrasyon. So ngayon, itong privilege speech ni Chis Escudero, parang patama din sa kanila. Kasi sabi ni Chis Escudero na kung gusto nyo yung mga kalaban, gusto nyo yung mga Romualdez, awayan nyo yung focus kayo sa mga sa mga senators. Yun yung nyo. Doon lang yung imbestigahan nyo. Bakit walang mga congresswomen na involved sa or nakakasuhan? Kadalasan yung mga binabanggit or binanggit ng mga diskaya, ng mga pa dyan, mga congressmen. Pero bakit ba makikita natin na sila si Lacson, sila si Soto, sila talaga yung nagtatakip sa mga congressmen. Siyempre kasi baka din kakanta itong mga congressmen, ipapunta yan kay Romualdez. Tapos mayroon na tayong mga naririnig, mga pinapatay na mga engineers. Siyempre kasi baka kakanta eh. Ganyan talaga yung sindikato eh. O kaya sabi ni Chis Escudero na ito pilit pagtakpan ni Romualdez yung sariling gawa niya. Kung kaya lahat basta nagmamalinis. Kaya nga sabi ni si Anjo Eliana, si Marcos daw yung pinakamalinis na politiko or taga-gobyerno whatsoever, kasi laging naghuhugas kamay. Parehas lang sila ng pinsan niya si Romualdez. Wala talang patungtungan itong bansa natin kung hindi tayong nasa tama, hindi tayo mag-voice out, hindi tayo lalabas. Kasi tingnan nyo, lahat na lang nababayaran eh. Mainstream, pati mga pari, mga madre, ganun. Pati mga NPA, makakaliwa, nakapinitwit, nandyan sa loob. Kung wala, ginagawang negosyo itong tax natin eh. Naglooting lang sila talaga. Nagpapayaman sila sa pawis at dugo ng mga maliliit na marilita, itong mga Pilipino na katulad nating mga nasa ibang bansa, mga OFWs. Lalong-lalo na sa mga Arab countries, napakadelikado. So wala tayong habang itong mga anak nila, mga nepo babies, nagpakasarap. O tingnan mo yung anak ni Rapi Tulfo, si Ralph ba yun, yung naubos na yung leg sa sarap ng buhay, kakanakaw ng wag mo sabihin gagastos kanyang milyones, hindi yan nakaw eh. yan man yung yung baboy na yan, yung di ba yung binaboy niya yung dumaan siya sa bus lane ba yun na pinagbabawal. Makita mo sila yung mga tagagawa ng batas, pero sila yung tagabutas ng batas. Yun pa lang, simple na hindi sunod-sunod doon lang sa sa bus lane. Tapos ngayon sabi niya hindi daw siya nagnakaw, so hindi daw sariling daw yun, pira lang yun niya. Gagastos ka kaya yun, sinabi 73,000. So na yun, milyones na yun, isang kain lang, isang kinalo pa niya yung mga anak at pamangkin ni Zaldico at yung iba pa mga congressmen. Tapos may 42,000 pa eh. Ni lang talaga niya sa Bisaya, pag giyarok niya ng botilya sa wine.
Sarap talaga ng buhay ng ano. So, maniniwala pa kayo sa mga tulpo na hindi sila kurakot? Yun pa nga investigasyon ni Rapi sa PCSO. May narinig tayo dyan eh. Tapos biglang nawala lang eh. So, ito lamang si Rapi, yumayaman dahil sa ginagawang kasiyahan itong mga problema ng mga awayan ng mga mag-asawa, mag-jowa. I-on air, bigyan ng 50,000 ganun. Wala talaga. Tapos si Erwin Tulfo, wala din. Si Mr. Lawbreaker, si Lawbender, tagabali ng batas. Ngayon, ang sobrang bait-bait na ganun pa siya, shake hands pa siya kay Inday Sara. Alam naman na kasi nila na mainit na is hot in the kitchen na ngayon eh. Alam na nila nga sa 2028 kung sino yung matunog talaga at sino yung na magiging presidente. Yan si Tulfo, yung kapatid mo si Rapi, pagtatakbo yan, lalo na sa mga issue ngayon. Ako, hindi talaga yan mananalo. Kung noong una parang sila magkalapit lang yung nila percentage, winning percentage, ngayon wala, nauubos na yung yung mga Pilipino eh. Alam na yung karakas yung mga Tulfo eh. Utro din yung matandang Tulfo na si Ramon. Ang mas okay siguro sa Tulfo to si Ben. Sa tingin ko sa lahat ng mga Tulfo, mas okay si Ben Tulfo eh. Pero yung ibang mga Tulfo dyan, hipokrito eh. Double standards. Ay naku, wala tuloy ako sa kasi kahit ako sa sa mga barkada namin, kahit pag naglalaro na dito sa online games, ito topic talaga namin kahit yung mga yung natatopic talaga itong flood control talaga eh. Kasi lagi tayong pinapaktik pag may pag-uulan eh. Ito laging napag-uusapan, contractor, mga congressmen, ganun, mga engineers. Wala talaga tong bansa talaga natin, sakit. Pero at least ngayon makikita natin na matatauhan talaga yan kasi ngayon may lumalabas na ng mga katulad kay salot tayo kay ex-marines Orly yung apelyido nun, basta alam nyo na yun, yung sinabihan pa nga na hindi daw yung affidavit, piki daw yung pinaliwanag naman yan ng mga eksperto eh. Hindi na natin i-touch pa yan eh. But anyway, yung sa atin lang na lang tayo, nakikita naman natin na pero kulang pa tayo sa push. Dapat talaga eh, i-voice out natin dapat talagang dapat na sigurong oras na siguro para baguhin itong or maghiwalay na yung Luzon, Visayas at Mindanao kasi grabe yung grabe na yung nakawan ngayon eh. Oras na siguro na amindahan itong buwagin talaga, buwagin itong kasi tingnan nyo sa lower house, or para sa akin babaan yung number of years, yung termino ng kongreso. Sa Senado okay lang yung 6 years. Sa Congress kasi 6 years sa atin dito sa diyan sa House of Representatives. Dapat siguro 2 years katulad dito sa US eh. Pag 2 taon lang. Pero gastos din na naman yung eleksyon. Yun yung problema.
Pero dyan kasi sila na ano eh, nakapagtudo sila nagnakaw eh. So para sa akin federalism na talaga. Federalism na talaga tayo eh. Kasi logi kaming dyan sa Visayas at Mindanao. Ipapadala namin sa Maynila yung tax natin. Pagbalik iilan na lang or hindi ka mabibigyan kasi kalaban ka ng ano, taga-ehekutibo at saka sa kalaban ka ng ano, nakaupo sa House of Representative, hindi ka mabibigyan pero kayo yung mas malaking tax. Kumbaga napaka-unfair talaga eh. Napaka-unfair ng mundo. Ay nako talaga. Basta tayo mga ano, kasampyak, mga kababayan, ano lang tayo, dasal-dasal lang tayo kasi hindi naman natutulog ang Panginoong Diyos. Kung baga darating din yung araw, oras, yung panahon na kumbaga sobra-sobra na eh. Ngayon sobra-sobra na yung mga nangyayari. So, dapat talaga bababa na pati si BBM. So anyway mga kasampik hanggang dito lang muna. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.